Hi Wonder, good morning! Welcome back to my vlog. So, andito tayo ngayon sa may Parcal Mall dito sa may Parañaque City kasi mag-a-apply tayo ng Japan visa. So, finally, makakapag-apply na tayo ng Japan visa. So, sa video na ito, i-run through ko kayo sa lahat ng mga processes na pagdadaanan natin kung paano nga ba kumuha ng Japan visa as of July 2025. So, today is July 14, 2025. And today yung appointment natin dito sa may Parcal Mall yung napili natin dito sa may Parañaque. So para sa mga bago sa mga mag-a-apply sa mga ng Japan visa, VFS Global na po kasi yung may hawak para sa mga Japan visa. 'Di ba dati may agency, pwedeng ibigay yung mga requirements yung sa kanila, ganyan, pwede kayong magpa-assist sa kanila. Tapos parang dediretso sila sa Japan Embassy para mayroon silang direct contact doon. Pero ngayon, parang lahat na is dumadaan na dito sa may VFS. So pwede pa rin naman kayong mag-agency pero dito pa rin sila sa VFS Global magdadaan. So may 5 main branches or parang offices ng VFS dito sa Philippines. So una dito sa Parañaque, dito sa may Parcal Mall. Pangalawa, meron sa Makati. Pangatlo, meron sa QC or Quezon City. Pang-apat, meron sa Cebu. And last is sa Davao yata. So parang this year lang ata na-implement to nung mga first quarter ng 2025. So gusto ko sana agency na rin tapos kahit na duman pa ng VFS, ganun. So tinanong ko kung ilang days yung maibabalik yung passport ko sa akin from the time na sinubmit ko yung mga documents ko. Sabi nila, ang minimum nila is 20 days pero walang assurance at wala silang pinapangako na maibabalik yung mga passport nyo, ganyan, or mga documents nyo, ganyan, kasi depende pa rin talaga sa Japan Embassy kung ilang days talaga ma-approve kasi meron tayong mga nabasa, mga 6 days lang, ganyan, mga 10 days, meron din, parang 2 weeks, ganyan. Pero ang sabi sa akin is 20 days kapag sa agency yon. So nag-decide ako na mag-direct na dito sa VFS, magpa-appointment kasi dito kapag sa may VFS kayo, ang schedule na maibabalik or yung timeline na maibabalik is from the time na ma-submit nyo yung documents nyo is around 6 working days lang is maibabalik na, tapos 2 days na para kapag delivery services na pwedeng ipa-deliver na mismo sa inyo yung passport nyo. Yung meron ng Japan visa, kung deny or hindi, basta maibabalik sa inyo yung passport nyo. Sa case ko, meron akong travel ng in 15 days. So, kailangan ko ng passport ko. So, talagang nagpa-appointment na lang ako dito sa VFS. Anyway, so, nabanggit ko na rin yung appointment. Yan yung una nyong gagawin kapag gusto nyo talagang mag-apply ng Japan visa. So, pumunta lang kayo dito sa link na to, ilalagay ko dyan, ito, VFS Global, ano yan, link. Tapos, ang ginawa ko dyan is, nilagay ko lang, kasi may tanong dyan kung from where ka, kamari, Philippines, tapos kung saang bansa ka mag-apply, kasi hindi lang naman Japan yung VFS global talaga siya, may mga iba't iba dyan. I think dyan din yung Australia na visa. Tapos yan, nilagay ko syempre Japan, tapos mapaprompt kayo kung anong gagawin nyo, kung book appointment, ganyan, applying a visa, ganyan. Ilalagay dyan yung apply a visa, makikita nyo dyan yung mga requirements, tapos book an appointment, click nyo yan, tapos makikita nyo dyan, lalagay nyo yung mga, kung wala pa pala kayong balik tayo doon. Kung wala pa kayong account sa VFS, kailangan nyo pang gumawa, tapos kailangan valid yung na-access nyo yung email nyo kasi kailangan nyo i-verify yung email. Tapos kapag may email na kayo, yan, pumunta lang kayo sa website ng VFS ulit, login kayo dyan, tapos book an appointment. Tapos mapapakita dyan kung sa case ko, makikita dyan, meron dyan yung for anong klase ba ng visa yung i-apply nyo, like for tourism or multi-entry visa, mga ganyan, may options dyan. Tapos yun, kinlik ko lang yun, nilagay ko yung personal details ko, and after nyan is sinelect ko kung saang location yung pinaka-convenient sa akin. So, mas malapit ako dito sa may Parcal Mall, dito sa Parañaque, so yan yung pinili ko. Tapos lumabas dyan yung may mga slots dyan kung anong available. Meron dyan yung para sa mga
Yung regular booking is 520 yata kung di ako nagkakamali. And meron yung lounge dyan, premium lounge. Ayan, premium lounge. So kapag normal na yung parang pupunta lang kayo dyan, isasubmit nyo yung inyong forms, 520 pesos yon. Pero kapag naka-premium lounge kayo, dito kasama na, ito yung included kapag sa premium lounge, 2,200 yung binayad ko. So pagka book nyo ng inyong appointment, babayaran nyo na rin siya instantly. So ang ginamit ko is yung credit card ko lang naman. Tapos, meron silang i-email na appointment details. Tapos, make sure na i-print nyo to before tapos dalhin nyo sa office dito sa appointment location nyo kasi kailangan nila hahanapin nila to. So, ngayon naman, dumako tayo sa mga requirements na niready ko prior dito sa pagpunta ko dito sa may VFS. So, una, appointment. So, nag-file ako ng appointment, pinrint ko yung appointment ko. Pangalawa, passport. So, kailangan yung passport nyo is hindi pa mag-expire within 6 months. So, may validity pa dapat siya na 6 months and beyond. Parang ganun. So, pangatlo, visa application form to enter Japan. So, mada-download nyo to dun sa may VFS na website. So, lalagay ko na lang din yung mga links sa may description box para diretso download na lang kayo. Pang-apat, request for a multiple entry temporary visitor visa. So, depende to ha. Ako kasi ang nire-request ko is multiple visa na kahit first time ako. Pero alam mo yun, I'm just, tinatry ko lang kung, malay mo, di ba grant na multiple visa, wala namang mawawala doon eh. Pwede kayong mag-apply ng multiple or kapag hindi siya nag-fall sa multiple, pwede rin namang single entry yung i-apply ninyo. So ito, sa case ko lang po ito. Depende yan sa inyo. May options kasi dyan kung kayo, mga frequent traveler na kayo, ganyan, or medyo kayo, masusupport nyo yung travel nyo talaga or parang may financial capacity kayo na magstay sa Japan or mag-travel sa Japan. So yun, meron ding options doon. Pero ito pa yung mga ibang options or parang criteria para makapasok kayo sa multiple entry visa ng Japan. Pang-lima, itinerary in Japan. So ito, ready-made na yung format pero kayo pa rin ang maglalagay. So pero I suggest dapat siguro ang ilagay nyo na lang 5 days or 6 days, ganyan na lang sa itinerary nyo para alam mo yun, hindi naman to parang sobrang required na 10 days kayo doon. Ilagay nyo lahat ng 10 days nyo. Ilalagay nyo dyan kung saan kayo mag-stay din. Tapos, kamare, first day, flight to, kamare, Narita or Tokyo, ganyan. Tapos, check-in. Ito yung hotel, ganyan, kumare. Mga ganong information. Number 6, PSA birth certificate. So, PSA, hindi po NSOA. So, dapat to 1 year before yung appointment date nyo is doon nyo palang dapat na request, parang ganun, within 1 year siya. Next, bank certificate. So, next requirement is bank certificate with ADB of 6 months. Dapat 6 months siya na bank certificate na nakalagay doon. So ito, i-request nyo na lang to before kayo pumunta dito. So para magka-idea kayo, kasi parang ito madalas tong tinatanong kung magkano nga ba yung kailangan i-prepare, ganyan, sa bank certificate, ganyan. Based sa mga napagtanungan ko, ng mga, co-creators ko, yung mga nagta-travel na din lagi sa Japan, ganyan, or mga nag-a-apply na rin ng visa, sabi nila, pwede na yung parang dapat may 10,000 ka, roughly daw, per day, sa bank mo sa Japan. So, kamare, 5 days ka sa Japan. So, dapat 10,000 times 5. So, dapat more or less may 50,000 ka sa may bank mo na hindi to pwede na parang instantly na nilagay mo. Dapat to within 6 months is nandun siya nakastay sa may bangko mo. So idea lang po yun, na rough estimate lang po. Next is ITR. So since wala pa po akong ITR, ang ginawa ko is gumawa ko ng cover letter explaining or letter na nag-explain na bakit wala akong ITR. So nilagay ko doon na parang content creator ako, tapos nilagay ko doon kung yung mga sample letter na lang para may idea na kayo. Next, so nasabi ko nga dati, di ba, hindi ko alam kung updated na kayo sa dati kong vlog. So, engineer ako, pero hindi na ako nagpa-practice. Pero may ID pa rin ako, PRC license. So, ginawa ko na rin, photocopy ko na rin yung aking PRC license. Next, authorization letter. So, ito parang naka-address siya sa may Japan Embassy na pwede nilang i-undertake or tignan yung mga natin, iba't ibang PSA certificate, ganyan mga requirements natin. Tapos, next requirement na pinrint ko is printed copy na
ng front page ng ating passport. So, dapat colored po. Yung pinakaunang page na yung may picture kayo, ganyan, photocopy nyo na lang colored po. Tapos, niready ko rin, pinotocopy ko rin ng colored yung mga photo stamps or yung mga stamps ng napuntahan ko, yung mga visa na na-approve na sa akin dati. Like sa case ko, meron akong Korean visa, meron din akong Shenzhen visa sa mga previous travel ko. So, pinotocopy ko na rin, pinrepair ko na lang din dyan. And lastly, ang pinakalas kong pinrint is, nagprint na lang ako ng mga remittances ko kung parang source of income ko. So, for me, kumikita na kasi ako sa ads sa YouTube, ganyan. Tapos, meron din ako sa Meta, ni Facebook. Tapos, meron din ako sa Klook. So, yung mga remittances, pinrint ko na lang din para, alam mo yun, di ko lang alam kung kung i-accept nila dyan. Pero i-update ko naman kayo. So, yan yung mga requirements. Ilalagay ko na lang dito. Ayan, ito lahat talaga yon. Yung mga listahan para may summary kayo, i-screenshot nyo na lang. So, ngayon, pupunta na tayo sa appointment natin. It's 10:40 na. So, 15 minutes prior dun sa inyong appointment time is dapat nandun na kayo sa taas. So, yun yung sabi kanina dun. Pupunta naman na ako dun. And anyways, meron akong bag kasi ngayon. Ito, galing kasi akong event, may bag ako. So, bawal magdala ng bag dun sa loob. Pero meron naman silang locker. Parang 30 minutes is 30 pesos yata. Basta ito yung rate nila. So, para sa locker ng inyong bag. Yan, ang maganda rin doon sa Premium Lounge, based sa mga nakita kong mga review na, yung mga nakatry na, i-review daw talaga nila yung mga documents nyo. May personal talaga na parang officer nila doon na i-check nila kung ano yung hindi nyo pa napirmahan, mga ganyan. So, okay din naman na, alam mo yun, meron tayong Premium Lounge na in-avail dito sa may VFS. So, ngayon, punta na tayo doon. Tara. Hi, Ka-Wonders! Sumakses! So, tapos na tayo. Ayan, kinuha na lang din natin yung ating baggage. Ayan, meron kasi akong maleta, di ba? So, meron naman silang locker room. Medyo mahigpit kasi sila sa gamit doon, bawal iakyat. So, time check tayo. It's, ayan, 5 minutes before 12. So, nakapasok kasi ako doon sa taas ng 11. So, most probably mga 1 hour din yung process. Ayan, kikwento ko yung mga nangyayari doon sa taas kapag medyo tahimik na yung lugar. Hanap lang ako ng spot. Ayan, so recap lang tayo ng mga nangyari dito sa may VFS, dito sa may Parañaque. So kanina, in-explain ko na yung mga requirements, inisa-isa natin yan. Screenshot nyo na lang yon. And after nun is, binaba ko yung aking gamit sa may kanilang locker and umakyat na ako sa 3rd floor dito sa may Parcal, Parañaque para dun sa VFS office nila dito. And pagpasok nyo dun, before kayo pumasok, i-check muna yung appointment details nyo. So dapat printed po yun. So i-print nyo, 2 pages po yun ha. Tapos i-check nila yan. Tapos before kayo makapasok, may scanner, i-scan nila yung mga gamit ninyo. Tapos after nyan, meron silang reception doon. Bawal kasing mag-video doon kaya hindi ako talaga nakapag-video. Pagpasok doon, i-check yung mga, yun pa rin, yung papel na yun, yung appointment details nyo. Kaya sobrang halaga nun. Tapos sa case natin, sa Premium Lounge kasi tayo, so kumanan tayo. Pero kapag, I think yung kapag sa normal lang kayo na pila is sa left kayo. Pero parang konti lang din naman yung tao, kahit Monday to day. Siguro hindi lang sobrang hype na. Dati kasi sobrang hirap dyan magpa-schedule. Kaya yun, pagpasok natin dito sa Premium Lounge, pinaupo tayo. Maganda dun kasi aircon, maganda yung malambot yung upuan, ganyan. Tapos offeran pa kayo ng pagkain, ng biscuit ata yun, or parang muffin, or tapos may drinks din, may tubig, ganyan, may coffee din yata. So, meron silang ibibigay na number. Hintayin nyo lang. And after doon, yan, meron doon makikita nyo screen. Number 34 yata ako. So, parang siguro mga 10 minutes lang naman ako naghintay. So, okay lang din. Tapos, tinawag na ako, binigay ko yung aking papel. Tapos, ayun, chinek siya talaga noong parang officer nila doon. Inisa-isa niya talaga. Tapos, may mga questions siya, like parang, sir, yung cover letter mo ba? Yan, in-indicate mo na wala kang ITR, ganyan-ganyan. In-explain mo, yes sir, ganyan. Tapos, nakita naman niya yung mga documents naman daw, isusupport naman daw yun ng na wala talaga akong ITR, so okay naman daw. Tapos, ano pa ba yung ayun, parang wala naman talaga ako naging problema. Ang ganda talaga, sobrang okay yung naging process ko. So, shoutout ko lang yung nag-ayos ng papers ko. Nagpaayos ako ng papers sa Weekend Warrior Travel and Tours by, ang owner niyan is Shami. Friend ko kasi yung owner niyan. So, sobrang shoutout sa inyo kasi talagang inayos niya yung mga documents ko. Sila din nag-type ng mga application form ko, ganyan.
ganyan, tapos yung cover letter, ganyan. So kung naghahanap kayo ng Japan visa application, I suggest i-message nyo sila sa Facebook, meron din sila sa Instagram, and ito yung contact number na lang nila kung hindi nyo sila mahanap. So thank you Shami sa pag-assist ng aking Japan visa requirements. So ayun, alam nyo, yung ano lang, yung mga katabi ko, medyo syempre di ba parang kahit cubicle yon, maririnig mo yung sa katabi mo. So yung iba pinapabalik sila kasi yung like ang issue is yung sa PSA nila, hindi siya na-issue within 1 year ng application. So make sure na yung ano nyo, yung PSA nyo, dapat, kunwari, mag-a-apply kayo ngayon. Dapat siguro 3 months, ganyan, from now, pwede na kayong kumuha, ganyan. Pwede naman yun online lang din. Makukuha nyo lang din yun online. Tapos alam nyo yun, kahit hindi nyo pa kailangan, magpa-deliver na kayo kung may plano talaga kayong mag-apply ng mga visa, ganyan. Within 1 year siya dapat. Tapos yung isang issue naman is, ang binigay niya is bank account lang, hindi siya bank certificate. So, kailangan pa nila daw bumalik, pumunta sa bangko nila, ganyan. So, yung mga isyong ganun, yun lang yung mga dapat alam nyo na yung checklist niyan. So, okay din na nagkumuha, alam mo yun, nagpa-assist tayo sa mga travel agency, lalo na sobrang thankful talaga ako dun kay Shami and dun sa may Weekend Warrior Travel and Tours sa pag-assist sa atin. Hindi po ito sponsored ha, talagang sobrang recommended ko sila kasi hindi ako nagka-problema sa aking application ng Japan visa. So far lahat ng requirements na nabanggit ko kanina, yun na yung mga talagang requirements na hinanap sa akin, wala talagang problema. And may option na pala doon kung ipapa-deliver nyo or ipapa-pick up nyo. So sa case ko, since doon ko pag naka-premium lounge kayo, pwede nyo siyang ipa-deliver, hindi na kayo pupunta. Wala nang extra bayad yun kasi kasama na yun sa binayaran nyo. So ang total na binayaran kasi natin sa VFS is 520 para sa application, yun na yung lahat. Kahit na kapag sa normal ka or sa premium lounge ka, kailangan mo talagang bayaran yung 520. Tapos kapag nagpa-premium lounge ka pa, additional 2,200 ang mga kasama doon is yung parang one-on-one na interview doon sa officer, tapos i-check nila yung mga papel mo, tapos yun nga, meron pang food, drinks, ganyan, tapos kasama pa doon yung service na nag-photocopy pa nga kami, kasama na rin yun doon, and also kasama na rin doon yung delivery na service nila. So, pero kapag doon naman kayo sa normal lang, pwede naman, pero ito yung rate nila kapag kamari may papa-photocopy kayo, courier service, ganyan. Ito pa yung ibang mga services. I-screenshot nyo na lang para may idea kayo. Lalo na kapag nagba-budget lang kayo, ganyan, at hindi naman talaga kayo nagmamadali na makakuha ng visa, pwede nyo i-avail yan. Sayang din naman yung masisave nyo dyan. So, regarding sa delivery, ang processing time ng visa application is upon submission. So, today is July 14. Maghihintay ka ng 6 working days para ma-process yung papel mo. So, Monday today, so most probably mga July 21 or next Monday, doon mapaprocess, hanggang doon mapaprocess. Pwede mo nang i-pick up. Tapos, kapag within delivery naman is 2 to 3 days sa Manila. Tapos, 1 week naman kapag taga-probinsya kayo. So, take note nyo na lang yan. Pero yun talaga yung normal na trend ng, processing dates nila na parang schedule, ganyan siya. Hindi naman na daw umaabot ng 15 days. So, okay din naman yung VFS, medyo mabilis-bilis din naman na yun. So, may travel kasi tayo ng August 1. So, minake sure naman ng ating officer na hindi naman na daw talaga aabot ng August 1. So, before August 1, meron na tayong passport. So, siguro, i-update ko kayo kapag nakuha ko na sa LBC or pinadeliver na sa atin sa LBC na yung ating passport. Hopefully, syempre, positive pa rin tayo, pero alam mo yun, tignan natin talaga. I-update ko naman kayo sa mga next na video. Several days later. Hi ka-wonder! Andito na ang ating passport. So nakuha na natin, malalaman na natin kung approve or deny ang ating application for Japan visa. So for context, first time nating mag-apply ng Japan visa. So ang kinuha natin or in-applyan natin is multiple entry. So hopefully talaga. So today is July 21, 2025. So bago natin buksan to, bigyan ko lang kayo ng timeline ng Japan visa
sa application ko. So July 12, nag-apply ako ng appointment date ko sa VFS. So sa case ko, VFS Global Parañaque ako nag-apply. Pwede kayong mag-apply sa Parañaque, sa QC, sa Makati, sa Cebu and Davao. So pumili na lang kayo dyan. Tapos July 14 yung nakuha kong slot. July 14, 11 a.m. pinasa ko yung mga requirements ko. Tapos July 17, nag-email na ang VFS Global na meron na akong na-process na yung Japan visa natin. So 4 days lang from the time na sinabit nyo yung application nyo sa may VFS Global is na-process na kaagad yung ating application for Japan visa. Tapos July 18, nag-email ulit sila na bigay na nila sa courier which is LBC. Tapos today, July 21 is nasa akin na at na-receive ko na yung passport ko na naglalaman ng visa. So, hindi natin alam kung approve or deny. So, ngayon, moment of truth na. I-open na natin ang ating Japan visa. Ay, Lord, kinakabahan talaga ako. So, punitin na natin. Oh, Lord, ikaw na ang bahala. Hindi ko alam. So, pag open nyo, yan, another plastic siya para siguro hindi mabasa, di ba? Para mas secured. Open natin. Oh my God. So, this is from BFS Global. Ayan. Tapos, oh my God. Oh my God, nakikita ko na yung passport ko. So, bago natin i-open, ganito pala ha, may 2 options kayo. Una, pwede nyong pick upin mismo sa may VFS Global kung saan kayo nag-apply. So, nag-email naman sila. So, after 4 days is pwede nang i-pick up. Pero sa case ko kasi, pinadeliver ko na lang. So, after 3 days, na-deliver naman today ng LBC. So, ito na. Moment of truth. Ito na siya. Oh my God. So, tignan natin. Ayan, first page muna tayo. Jokes, isa-isayin lang natin. Tignan natin kung meron. Oh my God, oh my God. So, ito yung Shenzhen visa natin. Ito yung Korean visa natin. So, tignan natin. Oh my God, parang nakikita ko na. Nakikita ko na yung itsura ko. Nakikita ko yung itsura ko. Oh my God. Oh my God, number of entries. Approve! Oh my God! Pero, single lang. Ayan. Okay lang, at least na-approve tayo sa Japan visa as first timer. So, yung in-applyan natin is multiple pero single entry lang yung na-approve sa atin. Okay lang, thank you Lord pa rin. Kasi alam mo yun, at least na-approve tayo sa first time nating pag-apply ng Japan visa. Thank you Lord! Makakapunta na tayo ng Japan! So, date of issue is July 16, 2025 and ang expiry date nito is October 16, 2025. Number of entries, single entry lang. Tapos, for the maximum stay, 15 days lang tayo pwedeng magstay sa Japan. And, ayan, as temporary visitor. So, thank you, Lord! Approve tayo! Makakapag-Japan tayo! See you, Japan! So, big shoutout din sa Weekend Warrior Travel and Tours. Ang owner nito is si Shami. Thank you sa pag-assist sa atin sa application natin ng Japan Visa. Hindi man multiple yung na-grant sa atin, pero na-approve naman ng single entry sa Japan Visa. So, thank you kasi sobrang smooth yung naging application natin dahil in-assist tayo nila. So, check nyo na lang yung Facebook page nila or kontakin nyo sila sa contact number na to. So, disclaimer lang mga ka-wonder ha, itong guide na to or yung aking journey sa pag-apply ng Japan Visa, yung mga shinare kong info is based lamang sa personal experience ko. Maaaring maging iba sa case nyo or maging, alam nyo yun, guide nyo na lang to kapag plano nyo nang kumuha ng Japan Visa. Kasi iba-iba talaga tayo ng case. Yung iba, umaabot ng months, ganyan. Yung iba, parang 3 days lang, na-approve na sila, ganyan. Yung iba, na-approve sila sa pinakaunang application pa lang nila ng multiple entry. So, sa case natin, single entry. So, iba-iba talaga ng case yan. Depende yan sa Japan Visa or sa mga isasubmit nyo ding application. Pero, sobrang saya ko pa rin kasi at least na-approve tayo as first timer nating pag-apply. So, sobrang thankful talaga ako. Yung picture pa, hindi ako makapaniwala. Parang naging hapon ako dito. So kung may mga tips and guides kayo na alam mo yun, makakatulong sa ating mga community na gustong mag-apply ng Japan Visa, i-comment mo sa comment section para alam mo yun, makatulong din tayo sa iba or makashare din tayo ng experience natin, ganyan.
di lang yung experience ko yung pagbabasihan nyo. So, thank you in advance. So, kapag nagustuhan mo tong video na ito, make sure to hit that like button and also mag-subscribe ka na kapag naghahanap ka ng mga budget tips, mga budget travel, ganyan. Mga travel guides, this channel is for you. Also, meron din tayong ibang mga social medias. Follow nyo ako sa aking Instagram, Facebook, TikTok for daily updates. This is Wonder J saying bye-bye mga ka-Wonder and see you sa next vlog.